Dayuhan ay natululaway, pati mga kababayan, natululaway. Hey, hey! Good morning, Puwersa 99.9% sa Puwera, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa buong mundo. Dahil po sa sona ng ating pong Pangulo, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Abay, ano pa magat no? Mahiya naman kayo! Yo, 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 yo! Aligaga ngayon po ang mga may tama. Ha! Aligaga ang mga may tama kung paano po sila umilag nang sa ganun ay maisalba po nila ang kanilang mga bulsa. Ha! Bulsa talaga ka na isasalba, anak ng... Siyempre, kung sa may isasalba po ang kanilang sarili-sarili sa kahihiyan, abay, lalo't higit, makaiwas po sila sa himas rehas. Ha? So, samot-sari po mga panukala, ang lumuluta ngayon kung paano sisisirin ang pananagutan ng mga lubog sa kasalanan. Ito po mga walang hiya, ano po. At wala, hindi lang hiya ang wala sila. Wala din po silang atay, wala din po silang balon-balunan, wala po silang konsensya, lalo tigit siyempre, wala po silang mga puso, ang bira mga patisto, mga tanong. Talagang ang minamaster nila kung paano sila makapanggugulang, paano tayo pag nanakawan. So, ano po ba ang dapat na ikasa para checks and balances sa buong gobyerno ay gumagana, gumana? O yan po ang ating kikilatisin sa episode po na ito. Ha? Kapit lamang po kayo dyan, kapit ng mabuti, baka po kayo po ay malaglag sa inyong mga kinaupuan. Mr. Juror Dr. Sixto Kilatis Lagari po lamang, ako po ang founder ng Philippine Trial by Jury Movement, ang nagsusulong ng dakila, dalisay, puso, pundasyon, esensya at puso ng demokrasya. The epitome of democracy. Hukumang trial by jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Gamit ang pangkaraniwang sentido komon ng mga jurors, tutuklasin po nila ang katotohanan. Yes, tama po dinig ninyo. Katotohanan naman po ang tinutuklas ng nating mga jurors. Kumbaga, sino ba sinungaling dito? Yung bang nag-aakusa o yung inaakusahan? Siyempre, babatay po natin ang ating pagnilay-nilay, pagbulay-bulay na paghanap ng katotohanan sa mga ebidensya, sa mga testimonya na aprobado naman ng judge. May judge pa rin po, no? Hindi po totoo yung mga sinasabi ng iba na ang judge ay tayo. Hindi po tayo judge, tayo po ay mga jurors, titimbang ng mga bagay-bagay para lumutang ang katarungan, ang katotohanan. Kung naghanap naman ng batas, siyempre yung judge, yung prosecutor, yung defense lawyer, ano po sila naman ang naghanap. At siyempre ako din po ang founder, national president ng Partido KKK 2.0 Demokratiko. Ito po yung offshoot po ng atin pong KKK Urig ni Nagat Andres Bonifacio. Shout out nga pala kay
kapatid na Willie Kityong ko, ano po, at bukas mayroon pong pagpupulong. Ito pong mga Kaanak Incorporated ng ating pong mga ninunong katipunero. No? Ako man po ay may ninuno din katipunero. Tatay ko nakibaka din doon sa panahon ng Hapon, no po, sa laban po sa Hapon. Guerrilla, ano po. At kudos dahil po yung pong ano ba yun, yung pinaglabanan, yung unang tagumpay ng mga tipunero dyan sa Pasig, nais po nila na kilalanin. So meron po silang ihahain na petisyon kay Mayor Vico Soto, ano po, para yung pong dyan sa lugar ng Pasig kung saan yung mga tagumpay, isa sa mga unang tagumpay ng ating pong mga ninunong katipunero ay bigyan pugay, ano po. Kudos sa kapatid na Willie Kityong ko. So, pwede mo na, bago ang lahat, mga luma ay dapat na natin palitan pagsapit ng halalan 2028. Pahirit po muna ng suporta. Dito po sa ating YouTube Advocacy Channel, abay malaking ambag nyo na po ang pag-subscribe po dito sa ating YouTube channel. Nang sa ganun medyo ma-monetize naman po itong ating mga contents, ang ating dakilat dalisay na advokasya, at meron naman po tayo pambayad sa internet. Yun na, pagpagawa sa aking laptop na medyo dinudumog na ng virus, at yung ating pong monitor, nakita nyo, medyo dispaligado na po, no ha? So kailangan din po natin ang bala. No? Kaya ang inyo pong pag-subscribe, pag-like at pag-share dito pong ating dakilang advokasya, juror advocacy, abay malaking ambag na po yun para sa pagsusulong ng ating pong kapakanan, ng ating karapatan at ating pong kinabukasan. Hindi lang basta, hindi lang ating sa kasalukuyang generasyon, ano ha? Diba? Ng pwersa 99.9% sa pwera, kundi maging sa mga susunod pa natin sa lahi till His kingdom come. No? Makikinabang din po sila. And so, sige, umpisa na po natin ang ating balitaktakan sa pamamagitan ng photo komentaryo. Pero bago yan, ito muna ating ibalanda. Ayan. Ayan po yung ating ngayon na paksa. Bantay Kawatan! Diba? Commission on Audit, ito po yung frontliner natin. Diba? Sa rumaragasang daluyong ng korupsyon sa ating inang bayan. Ang bira. Duyan pa man din na magiting itong ating perlas ng sinilangan. Nasana ang mga magigiting advance to be recognized. Makiisa na po kayo dito po sa ating Juro Revolution. Juro Revolution as in, gamit natin dito po ay ballpen at balota. Hindi baril at bala. Nagawa na po yan ng ating mga ninuno ng mga katipunero. So ngayon, meron na tayong demokrasya kahit na huwad, pero at least demokrasya pa din. At nandun pa rin yung ating right to suffrage. Nasa atin na lang ngayon kung paano natin aalagaan, pag-alagaan, bantayan ang ating mga sagradong boto laban sa mga komulik potong. So ating po Juro Revolution, empowering we, the sovereign but powerless Filipino people bilang juror. Para hindi na tayo maaalipin na ating po mga tagapagsilbi. Ang bira, tayo sovereign, pero inaalipin tayo na ating mga tagapagsilbi lamang. Ang bira pa sa patis yung mga yun. So, dito na tayo. Okay. Photo komentaryo. Mabuti po ito para at least ika nga nila pagka nakikita mo na, nadidinig mo pa, naamoy mo pa, lalo nalalasahan mo pa,
mas madali kang, madali mong ma-memorize at mahirap mong makalimutan. Yun eh, no? Diba? So, si Chis Escudero, Senate President Chis Escudero wants inclusion of local government execs and budget hearings. Sa biglang tingin, medyo kapalapalakpak naman talaga itong kanyang panukala. Pero teka muna, aabalahin mo pa yung mga local government officials, may mga kanya-kanya din trabaho yun. Busy-busyan din yun, no? Sa paghahanap ng mga kukurakot na pondo. No? At saka isa pa, ano na yan eh, embedded na yan sa local government code. Malinaw po na nakasaad doon na ang unang baluarte sa unang sigwada, ano po, hinihimay, kinikilatis kung ano yung mga proyekto na dapat isagawa sa barangay pa lamang. Barangay pa lang level, no? So doon po na tinatulakay, may kutawagin Barangay Development Council, no po? 2 beses siyang mag-convince sa 1 taon, eh, no? Para kanilang talakayin, pagdiskitan, kilatisin kung ano yung mga proyekto na kailangan. Bottom up budgeting. No, ha? O ngayon, pagkatapos sa barangay, punta yan sa munisipalidad. Andiyan naman yung mayor, yung mga local execs, ano ha? At sila naman ngayon ang kikilati sa konseho kung alin doon ang mas ipaprioritize. Kung may sapat na pondo para sa lahat, fine! Go, go, go! Pero kung sa halimbawa medyo kulang ang budget, abay siyempre, mag-prioritize. Dito ba? So, andyan na yan, embedded yan sa ating sistema. Hindi nga lang masyadong pinagtutunan ng pansin dahil alam mo na, nananaig yung pagkagahaman ng mga hinayupak ng mga tulisan, abusado, kawatan, traidor sa pamahalaan po. And then, punta rin yan sa probinsya. Po. So, wala, kaungasan lang po ito. Kaungasan, kaisipan sa lahat, sa lohika at sentido komún. Next up, maliit. Masyadong maliit si Tito Sen. Palaki natin si Tito Sen. Ayan na. Soto files bill to create independent watchdog against infrastructure anomalies. Ang bihira. Alam niyo po, ito narinig ko to na kanyang tinalakay. At ang sinasabi niya rito, no ha, na appointing authority ay si Pangulong Marcos. Sa biglang tingin, medyo maganda naman. Kanya lang, dali muna, may 3 co-equal branches eh. Ha? Unconstitutional pag si Pangulong Marcos sa executive ang magtalaga ng mag-iimbestiga, no ha? Lalo na ang kumbaga pagpapasya. Kasi trabaho na iyan ng judiciary. Pambira kay Sapati. So, no way Jose po ito. Oh. At saka isa pa, marami pong mga unconstitutional na posible pong masilip po rito sa ganitong plastada. So, wala din ito. I-scratch, cancel mo na yan, citizen. I-delete mo na yan sa iyong isipan. Alayang maidudulot na kabutihan sa bayan. At saka isa pa, bago lang natin talakayan, pabalikan ko lang ng bagyan. Wala din pong kasiguraduhan, garantiya, na yung pong Independent People's Commission, Investigative Commission, ay hindi masisindikato. Wala po eh. Diba? Kung yung meron tayo nga dyan, COA. Bukod sa COA, may may resident auditors yan sa lahat ng instrumentalidad, local government unit ng gobyerno para mabilis, mabuko ang anomalya. Ganon din ang ombudsman.
may mga residence ombudsman. Ganon din ang DILG. Opo, may mga residente din po silang mga kinawatan sa bawat sangay ng pamahalaan, instrumentalidad. May nangyari ba? May mandato yung mga yan, sunod sa batas. Wala eh. So ano naman, ang garantya na itong iniisip ni Tito Sen, magabat maganda, ay hindi masisindikato, pambirang pati. Ang ito naman panawagan ni Senador Tulfo, dalawa ng Tulfo din, hindi natin malaman kung si Erwin ito o sino ba yung isa. Ano yung pangalan isa? Si Erwin Tulfo, si Mon Tulfo, sino ba ito? Well anyway, ang kanya pong panawagan ay lifestyle check on DNR 6. I have proof versus hearing official sa DNR. Pambira naman o. Alam nyo, again, sino naman ang magla-lifestyle check? Kung yung taga-finance department, wala din po garantya na hindi sila masisindikato, mahawakan sa ilong at sa liig. Ano po? So, ala din po ito. Basura din po ito kay cancel mo na sinuro. Rafi pala, Rafi Tulfo, no? Paka-delete mo na to. Ala ito, walang may dudulot na maganda para sa bayan at sa bayan. Sino naman ito? May pa-stop ka pa. Press statement on the proposed bill pushing for death penalty by firing squad for corrupt public officials. Ito pala yung, sino ba ang may panukalan nito? Pambira, wala nakalagay dito pangalan eh. Wala, pambira. Palitigyan natin kung well anyway, death by firing squad. Dali mo na. Sa dinami-dami ng mga kinasuhan ng mga kawatan, traidor, mga abusado, meron ba napatunayan na guilty beyond a reasonable doubt? Panaka-naka siguro meron. Pero madalas, yung pong whistleblower, ay siya pa nakukulong. Ang malinaw na malinaw dyan, nandiyan sina General Renato Miranda. Si General Renato Miranda, binulgar niya, yung pong, hindi na binulgar pala, pinaimbestigahan niya yung nangyaring paggamit sa Philippine Marines noong 2004 election. Fernando Po Jr. versus Gloria Macapagal Arroyo. At siyempre, nanalo si Macapagal Arroyo dahil ang dog. Di po ba? So, noong mga panahon yun, alalan, si General Renato Miranda, wala nga sa Pilipinas eh. Nasa schooling ko siya, bro. 2 months thereafter, bumalik siya sa Pilipinas na talaga siyang Marine Commandant. Noong una po niya, siya nag-inspection sa kanyang tropa. Abay, mga akitikas ng mga Marines di ba? The few, the proud, the Marines. So, naka-formation, titikas, nag-iiyakan. So, medyo nagula. Ay, sandali muna, ba't kayo nag-iiyakan? Anong problema nyo? Labi niya doon sa kanya. Sir, sabi nga rin, ginamit po kami sa pandaraya sa halalan. So, nagkwento na sila, O sige kanya, ang may papangako ko lang sa inyo, pa-iimbestigahan ko. So, talagang pinursigin niya na imbestigahan niya naman. Nagsagawa nag-utos na ang kanila pong pinakahari nila, pinakahepe po nila sa Navy, kasi Maris ang Navy, no ha? Kalimutan ko ng pangalan ng ungas na yun, General. No? Nagkatas ka siya na magpa-imbestiga. Ang yung resulta ng investigasyon, ayaw niya ilabas. Sabi niya, babaunin ko lang ito sa hukay. No ha? Ang birang pati, so. Siyempre, takot din siya Maris baka ni Gloria Macapagal Arroyo eh. Diba? Sa madaling salita, nakulong po, na court martial
ito po si General Renato P. Miranda sa kasalanan na gusto niya lumutang ang katotohanan. Hindi pa nga napalutang yung katotohanan. Ginawan po sila ng gawa-gawang kaso. Rebellion yata, complex with murder or what? Ano ha? Yun ba yun? Anyway, inciting to rebellion. Samantalang, nagmarcha sila. Papunta sa EDSA nung commemoration ng EDSA People Power. Pero ala po silang dalang armas. Apo, ay uniforme sila. Para gusto lang po nilang iyayag ang kanilang pagsuporta sa pagpapanagot sa mga purakot. So ginawa na sila ng gawa-gawang kwento. Kaso, ayun, nakulong, kawawa naman. Ha? Si General Miranda, habang nakakulong siya, iniindan niya na rin yung kanyang diabetes. Ang asawa po niya may diabetes din po. Ang nanay niya may diabetes. Nakakulong siya, alam po siya. Antindi po ng ginawa sa kanya. All because hindi po gumagana ang checks and balances sa ating pamahalaan. All because ang meron po tayo ay hukuman tayo may palakasan ng mga abusado, traidor at kawatan na kuno ay mga politisyan. Yung po punot dulo doon. So ito, firing squad. Nako, ang whistleblower po, nakatulad din na General Miranda, Jun Losada, Laila De Lima, yan po ang mapapiring squad po. At maraming iba pa, na naparatangan ng iba nga, na firing squad na eh. Di pa nadilitis yung mga natukhang. Ang birang pati so. Kaya ito, kaungasang kaisipan naman po ito na salat sa lohe. Kaya cancel naman ito kung sino ka man kongresista ka na nagpapanukala na kaungasang ito. So, Philippine Presidential Anti-Crime Commission ni Secretary Greco B. Berica. Ano po? Sabi niya, malaking pagkakamali na binura sa balat ng ang Presidential Anti-Crime and Corruption, PACC. Dali muna. Ano bang kababalagan? Ano bang kahindik-hindik, kagilagilalas na nagawa ng PACC? Alam niyo kung ano po ang trabaho na ito, ano po mandato niya? Okay, mag-imbestiga. Minsan may mga nahuhuli, mga nai-entrap nila. Mga pipitsugin naman po yun, yung mga dilis, ano po? Mga alamang. Mga langgam. Pero po yung mga big time, hindi may pakukulong. Wala po naman sila pakulong na big time. Bakit ka mo? Lahat po ng mahagip na investigasyon ni Secretary Berica, kailangan, Yusik pala siya, tama, Yusik. Kailangan niya isumite kay Karma Digong. At si Karma Digong ngayon ang magdidesisyon kung kakasuhan o hindi. Diba? Halimbawa, nahagip ng kanilang radar ang anomalya ni Bongo doon sa transaksyon sa Brigade. Ano gagawin niya? Susumitin niya yung investigation report kay Karma Digong. Tingnan nyo si Karma Digong kakasuhan niya si Bongo. Si Bongoloid. May narinig ako, tumawag sa kanya Bongoloid. Ito po ay malamang tanim tuta po ito ng China. So mag-ingat po tayo dito kay Bongoloid, mga kababayan ko. Mga kaitsapuera, ano po. Delikado po tayo dito. Alice go dito malamang. So, hindi na si Bongo. Lahat po, halimbawa yung 51 billion na napunta sa flood control fund sa anak ni Digong, pa-investigahan niyo ba yun? May nangyari ba investigasyon? Yun po mga nahagip na radar ng PACC na pinadadaan mismo yung droga, tunilada sa Port of Manila. Abay, makakasuhan mo yung mga yun. So, wala din po ito. Erase, i-delete, cancel natin po itong PACC. Lahat ng Presidential Anti-Crime Commission, mga watchdog na gawa ng Presidente, sa akin pong pagtayak, ito po'y ginawa lamang para mabuking ng Presidente kung sino yung mga sikwataryon niya na solo flight. Nangungurakot, hindi nag-upload
doon sa presidente, ng party ng presidente. Ayun, para ma-checkmate. Oh. Para, kumbaga, kung na ito sword of Damocles hanging over their heads, para ayusin nila yung pag-upload nila ng party ng Pangulo. Pabirang pati ito. Itong Commission on Audit at saka Office of the Ombudsman, ito talagang may mandato. Frontline po natin ito, bantay kawatan ng mga ito. No? Pero tayo ka muna. Ano ba ang ginagawa nila? May kahindik-hindik ba silang nagagawa para bantayan ang ating kababayan? Alay. Kasi mga dilis din naman po itong mga ito. Tingnan nyo si Melchor Arthur Carandang. Deputy Overall Ombudsman na yun, pero sinibak. Hindi gonggong. No? Hanggang ngayon, kawawa yung mama. Hindi man lang. Inalisan nyo ng kanyang mga benepisyo na hindi dapat. No? So kung jury justice system ang uso sa atin, din dapat nangyari kay Carandang ito. No? Dapat napagmulta sila danyos perjuicios, punitive and exemplary damages, plus reinstatement. Ano po? COA. Paano lang tayong dumampot ng bato din pas doon sa ombudsman na ito at COA na pinamukmuk sa ulo natin. Imbis na bantay kawatan, abay, bantay sa lakay po itong mga ito. Kasi alam naman sila magagawa pag kinontra nila yung kawatan. Halimbawa, sindikato nakaupo sa trono ng Malacanang. Pwede ba na kontra yan? Nakita nyo ng ginawa kay Carandang. Nakita na po natin ang ginawa kay Jun Rosada. Dahil kanyang binangga. Ito po mga nasa trono ng Malacanang. Ano nangyari sa kanila? So, inutil po ito mga ito. Ang ganda lang pakinggan ng pangalan Office of the Ombudsman. Diba? Commission on Audit. Pero, inutil. Ito yung malalaking papel na ginagampanan sa checks and balances sa gobyerno. Inutil. Ang bilang pati siya. Well, alam nyo, maging sa Vatican man, katakot-takot yung tanamak din ng korupsyon. Inuknukan na ng kabanalan ng mga namumuno po rito at nagpapatakbo po na ng gobyerno. Bakit kamo? Anong diferensya? Wala din trial by jury sa Vatican. Di ba? Kaya, talamak, lahat po ng bansa na walang trial by jury, lagay mo na yan, China, Russia, Iran, Iraq, Pilipinas, isama na po natin. North Korea. Huwag mo isama South Korea, may trial by jury po sila. Lahat ng bansa na walang trial by jury po, talamak ang kurakutan sa kabambayan. Namumunini ang mga nagapagsilbi lang na naluklok sa pamahalaan. And so, nakita na po ninyo kung ano ang anting-anting meron na ito mga salot na kurakot. Nakapaghahari-harian sila. Ngayon, ano ba ang dapat? Ito, madalas po, walang masyadong nakakalam, hindi masyadong pinag-uusapan, hindi po ito tinuturo sa paaralan, hindi inuukil-ukil sa kamalayan ng kabataan, ang kartilya ng katipunan. Pag-apat na bilang nakalagay doon, mas matangkad ka man kaysa sa iba, mas matangos man ang iyong ilong kaysa sa iba, mas maputi man ang iyong balat kaysa iba, mas malalim man ang iyong nalalaman sa batas kaysa sa iba, mas matayog man ang iyong pinag-aralan kaysa sa iba, hindi mo pa rin mahigitan ang pagkatao ni naman. Or di mo mahigitan ang karapatan ni naman. Hugot po ito ni Nagat Andres Bonifacio doon po sa US Declaration of Independence, kung saan ipinopromote, iginigit, binibigyan din that all men are created equal sa karapatan. Endowed by our Creator with certain unalienable rights, and among these are life, liberty, and the pursuit of happiness, or property sa ating pong lengguwahe. So, ito po sinusulong ni Nagat Andres Bonifacio sa 10 na ating maninunong katipunan. Ang maghahari ay ang bayan. Kaya nga haring bayan.
inintriga lang si Bonifacio ng kanyang mga detractors noong mga naiinggit sa kanya na gusto daw maghari-harian ni Bonifacio. So, inintriga siya na siya daw ay hari ng bayan. Sabi niya, hindi ako hari ng bayan. Ang bayan ng hari, haring bayan. Ibig sabihin, yung po mga mamayan ang maghari. So, malinaw po, hindi man masyadong pronounced, no, ha, ang isinusulong ni Gatanes Bonifacio ay demokrasyan tunay. Hindi nga lang masyado niyang naarok siguro na ang potent weapon, no po, ang sovereign power ng sovereign people ay yung kanila pong karapatan bilang mga juror sa hukuman trial by jury. The epitome of democracy. Kasi ala pang Facebook nung araw eh. So medyo bitin sa informasyon si Gatanes Bonifacio. Tayo nung araw pa po, pre-Hispanic era pa po, bago tayo nilusob at sinakop ng mga Kastila, ng Espanya, ang uso po sa ating bayan ay trial by jury of the Council of Elders. Sila po yung gumagawa ng batas at kasama po doon yung mga kung tawagin ay common law or laws, or customary law or laws, no? Yung mga batay sa biblical po yun ang batayan. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang gawaing masama pag ginawa sa iyo. Do unto others what you would like others do unto you. Biblical po yan, no po? So yan po ang mga customary laws. Usually, hindi po yan codified katulad ng ating civil code ngayon, diba? Penal code, diba? Sinong araw, hindi pa masyado uso papel. Mahal, wala pang ballpen, wala pang typewriter, wala pang computer, ano ha? So, hirap na hirap sila, ano ha? Gumawa ng mga codified laws, ano po? Ganun pa man, ang punto rito, sanay na po mga ninuno natin. Wala man silang pinag-aaralan nung araw, wala pa yung UP, wala pa yung Harvard University, wala pa yung PIATI, no? Wala pa yung BASTE, no? Centro Escolar, no? UST, wala pa po yan, Lasal, wala pa po yan, Ateneo, wala pa po yan. No? Pero yung ating mga ninuno, kayang-kaya pong humusga, batay sa sentido komon ng pagkalunod ng tao, kung ano yung katotohanan sa kaso, kung sino may kasalanan. Diba? At yung batas nila, may mga nakasulat, kung tawagin nila ay, ano ba ito tawag dito? Barangay recommend. Yung dato pwede mag-recommend ng batas, ang council reviews and agrees. Kita mo, yung dato, nasa ilalim po siya ng kapangyarihan ng konseho. Sila po ang nag-review ng mga panukalang nirekomenda ng dato. At siyempre, pagka magkakaso-kaso, sila humuhusga. Trial by jury of the Council of Elders. So, kaungasan, kaisipan, o pag-intriga lang may sinasabi. Sa ngayon, yung mga ayaw doon sa ating pong advokasya na Juro Revolution. Sabi na, kanong karapatan tawag nito, hindi lang karapatan, kundi abilidad ng mga Pilipino na humusga. Samantalang karamihan sa mga Pilipino, grade 1 lang yung inabot, may back subject pa. No? Lahat yan. Sapagkat, dalawa po hinahanap sa kaso, ano yung katotohanan, ano yung batas. So yung batas, nandiyan po yung huwes, nandiyan po yung mga abogado, prosecutor, defense lawyer, na siya pong kakalkal kung ano ba ang batas, ano sinasabi ng batas, anong parusa. Ino-orient din nun yung mga jurors. Basta sa jurors lang, kalimutan lang kung ano yung batas. Ang kanila lang husgahan, ano yung katotohanan. Yan po, hinahanap lang ng mga jurors. At kayang-kaya yan. Kahit na ng 7-year-old idiot. Alright, ang kasunod, bakit mo? Ito pong si kinatawan, Zia Alonto Adjong. Sabi niya kay Mayor Magalong, if you believe some House members are guilty, name them
and present the proof. Do not condemn the entire house. Let us not generalize. Many of us are innocent and are just working. Parang yung kasabihan, malalaman mo daw kapag kung sino ang manok na nangingitlog dahil yun ang pumuputak, putak. Diba? Baka guilty. No? Well, anyway, another point here is that masyadong pinahihirapan ang whistle blowing. Masyadong pinahihirapan ang pagpapanagot sa mga salot na kurakot, abusado, traidor, kawatan sa pamahalaan. By design, dinisign nyo lang, damo. Presenta ka na ebidensya, pambirang patiso. Hindi ba tayo na mga soberano ang nagbigay sa kanila ng mandato? Kaya naglagay tayo yan diba? Ng 3 co-equal branches para may checks and balances sa gobyerno. Pinasusuweldo po natin yung mga prosecutor, yung mga police, NBI, yung mga law enforcers para maghagilap ng mga kaukulang ebidensya para mapanagot ng agaran ang mga abusado, traidor, kawatan sa pamahalaan. Abay, biro mo, yung trabaho nila ipapasa nila sa mga mamayan. Although, for all intent and purposes, tayo din po mga mamayan ay may patriotikong obligasyon na ating pandayin ang isang makatarungan at makataong lipunan. Yan po ang ating inukit sa ating preamble sa Saligang Batas. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of God Almighty in order to create a just and humane society. Tayo po nagsusumamo. Tayo mga soberanong mga mamayang Pilipino, nagsusumamo ng gabay at patnubay mula sa Panginoon upang tayo makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan na kapakipakinabang sa halos o para sa halos lahat sa atin, kung hindi man lahat. Hindi lang sa kasalukuyang henerasyon, bagkos hanggang sa susunod na salinlay till His kingdom come. Obligasyon po natin yun. Pero, kung ang ating demokrasya ay huwad, abay yung obligasyon po natin ng patriotikong tungkulin, napakahirap po natin gampanan. Pag ginampanan po natin, tiyak tayo po kanyang marilisbakan. Katulad ng ginawa, di lamang po kay General Miranda, kay Senadora de Lima, kay Secretary ba si Jun Sada noon? At sa iba pa, na whistleblower, sila po napapahamak. So, itong sinasabi na ito ni Adyong, buray mo ni Adyong, wala po yan. Yan po ay kaungasang kaisipan na salat sa luhika. Sovereign, we, the sovereign Filipino people, hari po tayo. Ang kataas-taasang kapangyarihan ay nasa hawak po natin sa ating mga kamay. Nga lang, dahil huwad nga ating demokrasya, we, the sovereign, but powerless Filipino people. Kasi pinagkait sa atin yung karapatan na humusga ang Panginoong Hesus. Panginoon Diyos. Sovereign siya. Anong number 1 niya sandata? Siya po ang may sovereign power to judge the living and the dead. Diba? Yan, pinagkait po sa atin yan. Kaya paglaban po natin, huwag tayong patumpik-tumpik. Kailangan magkaisa po tayo. Paglaban po natin ang ating karapatan yan. Ano ba yung karapatan na sinasabi ko? Ang pagiging juror sa hukumang trial by jury. O palakihin po natin. Ang unang-una po, sa dalawang juries, sa jury justice system, ay yung pong grand jury. Approximately half of the states are grand jury. Half of the states use grand jury. Half lang, sa lahat ng estado, meron na yan. So ito pong grand jury ay binubuo po ito
ng mga pribadong citizens. Ano? Hindi po pwede rito yung mga empleyado ng gobyerno. No? Yung mga private citizens lamang po, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Para walang bias, ano po. 16 hanggang 24 katao, dalawa sa kanila kailangan sumang-ayon para sa akusasyon o sakdal laban po dun sa kanilang iniimbestigan. Ano po? At yung po pasekreto po yung kanilang pagdidinig na ginagawa, no, investigasyon, para kapag ka nag-negatibo, hindi po masisira ang pagkatao ng kanilang iniimbestigahan. No, at halos generally speaking, yung pong dependent, hindi po na pinatatawag, din na inobligan na humarap sa kanila. Although, kung napapansin po ninyo, si Trump noon na inimbestigan ng grand jury, ay inimbitan nila po na magbigay ng kanyang panig. Pero hindi sila sinipot ni Trump. Takot. Ganon din kay President Bill Clinton, siya po ay pinasagot din ng grand jury at humarap po siya online. Iyon, di ba? So, sila po, ang kanila po trabaho, siyempre, pagka yung inireklamo sa kanila, pinarating sa kanila ng reklamo, siyempre kinikilatis din nila kung may katotohanan ba o kabahid ng katotohanan para po i-indict nila o hindi. Ano po? So, yung katulad po dun sa House of Representatives na sinampahan po nila ng articles of impeachment si Sara, ano po, hindi dapat yung pinakikialaman ng Korte Suprema. Ang grand jury po, maging ang trial jury po, hindi pinakikialaman. Dahil sovereign power of the people po yan. So kung ano dapat, ang kanang rules, yun ang masusunod. Walang pakialam po ang Korte Suprema kasi sa ligang batas man, hindi natin sila binigyan ng kahit nakatiting na karapatan na mangialam sa pagbuo ng articles of impeachment, sa paghain ng articles of impeachment. At isa pa, filter na sila. Sinasala po nila at nakita nila na yung naunang 1, 2, 3 ay wala pong ngipin. Opo. Kaya binasura nila. At kanila po karapatan yun. Diba? May mandato po sila, may otoridad po sila na ibasura ang mga impeachment na ipinarating sa kanila. Abay, itong gumawa ng panibang, dinagdag bawas sa saligang batas itong Teresa Hudas. Diba? Ang sinasabi nila kahit na hindi nyo yan inihain sa Senado, abay, Jim ba? Kung ano yun, endorse, pambiro, in-archive nyo. So yun na yung unang impeachment, pangalawa na lang yung number 4. Pambira talaga. Ay, nako. If the majority of the grand jurors agree, forward po ng indictment. Ito po tinatawag nilang true bill. So yan po ang beauty ng hukuman trial by jury. Ano po? Hindi na si sindikato ng kahit sinong pagsupilato sa gobyerno. Ito naman pong mga trial jurors. Kulang sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Baka yung dalawa yung tatlo Jumingin. Anyway, ito po yung setting sa korte kung sa may trial by jury. Ito po dito, andyan po yung witness, ito yung judge, ito yung mga abogado, magkabilang kampo. Yung bailiff, ito yung stenographer. Dito, yung abogado ito, umaharap sa jury, para ipaliwanag, baka opening statement or closing argument, para kumbinsin ang mga jurors sa kanyang punto de vista. Ano po? Yan ang beauty ng hukuman trial by jury. Ano po? Hindi na si sindikato ng kahit na sino sa gobyerno. At kung makita nyo, hindi pala makikita. Pero hindi po sila hayag ang ng pagkatao. Juror number 1, 2, 3, 4, 5, blah, blah, blah. Ang ID nila. Security ID number po nila. Yung kanilang pagkakailanan, yung pangalan, apelyido, hindi po kasama doon sa kanilang ID. Yan ang beauty na hukuman trial by jury.
Ito po ang taal nating karapatan sapagkat demokrasya po ating bayan. Birthright po natin mga Pilipino ito. Kaya igit po natin, paglaban po natin ito. No? Nakita naman siguro natin since July 4, 1946, yung pong daluyong ng korupsyon sa ating pamahalaan. Palala na ng palala eh. Diba? Daluyong na, tsunami na po ito, hindi lang basta tayo binabaha ng korupsyon. Dinadaluyong na po tayo, tsunami na po tayo. No? Dahil sa hukuman tayo may palakasan na kontrolado ng mga abusado, traidor at kawatan, drug lord, mga land grabber, na kuno ay mga politician na iniluklok ng kumulikutong sa pamahalaan. Kung juror po tayo, at yung mga kumulikutong yan, madali po natin mapapanood. Ito naman, ano to? Ano ito? Kumbaga, ghost project, siyempre, may score to settle. Ito si Jingo Estrada sa kay Mark Villar. Pero totoo naman yung sinasabi niya, di ba? Nang panahon ni Mark Villar, abay katakot-takot na pangungurakot ang ginawa nito. So, dapat ito maimbestigahan dito at makulong. Diba? Si Mark Villar na ito. Maraming kasalanan sa bayan nito. Sige, birahin mo Jinggoy. Jinggoyin mo. Pambirang pati siya naman. And so, ano po ang ating isusunod dito? Ito, pwede mo na ha. Introducing. Ito pong ating juror awareness in open forum. Kita mo, meron po tayong team juror sa Nara, Palawan, Mimaropa. Sa Batarasa, meron din po tayo sa Puerto Princesa. Marami na po tayong mga chapters nationwide, worldwide. Ano po? So, sana all, lahat tayo nasahanay ng 99.9% sa pera, abay, sumama na po rito. Ano po? At marami na rin po akong dinaluhan ng mga pagpupulong na Juror Awareness and Open Forum kung tawagin ko. Ito sa 5 Pillars of Justice of the Philippines / International. Ano po? Sa baba to. Sa Palawan po ito. Ano po? Shout out kay General Larry Grahida, ang ating pong founder po ng Liga ng mga Broadcaster sa Pilipinas. Ano po? Lakay! Rory Gonzalo, Mike Abi, Rolando Huta. Yan po ilan sa mga kasama natin dito. Gani Oro. Sino pa ba? Diba, nawala na eh. Ano ha? Anyway, so yan po ang ating Juror Awareness and Open Forum para atin pong iukil-kil sa kamalayan ng ating mga kapwersa, 99.9% sa pera, na Juror Revolution po ang bukod tanging salbasyon po ng ating nasyon. Ano po? Kung juror po tayo, agarang himas, rehas, lahat ng mga abusado, traidor, kawatan, lang grabber, smuggling lord, drug lord, pogo lord, at iba pa mga ungas sa pamahalaan na kuno ay politisyan po. So, ang ating pong mga kandidato sa halalang 2028 ay dito po manggagaling sa ating pong hanay. Hanggat maaari, lahat po tayo tumakbo. Ngayon, kung mga sinatamad, iba sa atin, baka tanggap niya na alam naman siyang naiaambag sa pagpanday ng makatarungan, makataong lipunan, meron pa rin po siya mahalagang papel. Mag-endorso. Lahat tayo po ay may karapatan na mag-endorso ng kinakala natin na makakatulong sa ating pagpanday ng makatarungan at makataong lipunan. At isa pa nga pala sa ating isusulong rito, sa balota po. Balota, kailangan lagyan po natin ng blankong espasyo. Kung saan nakalagay doon ay yung pong write-in candidate. Kahit hindi po tumatakbo na kandidato, katulad din sa Amerika, pwede mo isulat ang pangalan doon. May inimbento po sa BRMM, ano po? At ang nakalagay doon, none of the above, pambirang pati. So, sino si none of the above? Kalokohan naman po yun. Dapat ang nilagay doon, na write-in candidate. Espasyong blanco, para doon mo isulat
gusto mo maging pangulo, na hindi kumakandidato, wala ang pangalan sa balota. Kasi po, may mga kandidato sa Amerika na hindi po kasama ang pangalan sa balota. Bakit kamo? Kung hindi po sila makapag-provide ng modicum of support, mayroong kumbaga estimated na bilang kada estado, para doon pala magkaalaman na kung mayroong supporter sa kanya pong mga panukalang plataforma, wala. So pag hindi ka umabot sa bilang, wala po pangalan mo sa balota. Pero pwede ka pa rin mangampanya, kandidato ka pa rin. Wala nga lang pangalan sa balota, doon po isusulat yun sa blankong espasyo para sa write-in candidate. At syempre, isa ko na po pag-i-endorso sa pagiging Pangulo sa 2028. Ang sa aking shortlist kasama pangalan ni Justice Antonio Carpio, former Chief Justice Renato Puno, Major General Renato Miranda, Colonel Kirubin, Attorney Harold Respicio, Eddie Mendoza, Mayor Magalong, Senador Trillanes, Shell Jokno, BP Leni Robredo. Yan po ilan lamang sa aking pong nasa listahan ko. Maaaring mamodify pa yan o madagdagan pagdating ng panahon. Sana kayo din. At hinihikayat ko po lahat na umpisa na pong pag-organisa ng chapter sa bawat barangay sa buong Kapuluan, all 42,000 barangay. Hindi na po mahirap ang koordinasyon natin ngayon sapagkat may social media na po. So, parating nyo lang. I-message nyo lang, i-PM nyo lang sa akin po. Pagka kayo po ay nakapag-organisa na para kayo ay akin po ma-recognize formally. So, sa mga may agam-agam, ang una pong ang ating pong kandidato rito ay kailangan pumirma ng covenant, sagradong kasunduan sa mga mamamayan. Kung saan nakaukit sa covenant ng una niyang plataforma, ipaira ng jury justice system. Yun po, kung siya halimbawa ay senador, o kaya ay kinatawan, district representative or party list, ipirma siya sa kasunduan na yun. Na in a reasonable period of 3 months pagbukas ng Kongreso, siya po ay mag-aayon ng amenda numero 1. As in, amendan, i-revise po yung Article 3, Bill of Rights, Section 14, Paragraph 1, at ilalagay po natin doon, paningit na po, na walang sino man na maaaring kasuhan ng kriminal o sibil, maliban na lamang kung mayroong akusasyon, o kaya ay sakdal mula sa grand jury. Paragraph 1 po yan. Article 3, Section 14, Paragraph 1. Sa kaparehong Article 3, Section 14, Paragraph 2 naman, isisingit po natin lahat ng mga akusado ay pagkakalooban ng mabilis, pampubliko at patas na pagliliti sa hukumang hurado soberano o trial by jury o buwi. The sovereign Filipino people is also anos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Yan po At sa sandali, hindi po iyan tinupad ng ating pong nailuklok sa gobyerno, Senador man o kinatawan, obligado po siya mag-resign. Kapag hindi niya ginawa ang magbitiw sa pwesto, agad, pwede gamitin yung kasunduan para maghain ng petition for mandamus na siya ay maalis sa pwesto doon sa Korte Suprema. Cuentas claras, di po ba? At para masigurado po atin sa gumpay, tayo pong pwersa 99.9% sa pera na siya di pong miyembro ng ating pong partido KKK 2.0 Demokratiko ang tatayong makinarya politika. Ang una po nating ambag, compulsory po yun. Yung ating tigitiisang sagradong boto ilaan sa ating team juror advocate candidate 2028 and beyond. At kung meron po tayong excess, sobra
piso, 10 piso, 50 piso, 100, 500. Huwag naman po natin pagmalamos na iambag sa Team Juror para may pambili po tayo ng kape at pandesal, no? Para po sa ating mga volunteers. Mahalaga din po na kayo ay mag-request to join dito po sa ating official na Facebook group, ang Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK 2.0 Demokratiko, sapagkat doon po sa mga members na nandun po sa ating pong Facebook group, manggagaling yung pong ating namang mga ilulukulok o mga i-appoint na mga empleyado ng gobyerno. Sa lokal man o sa national. Doon po manggagaling. Kaya mahalaga na yung inyong mga miyembro po, gumawa din po kayo sa inyong chapters sa bawat barangay ng Facebook group para po meron po tayong batayan kung sino-sino po yung mga miyembro na kwalipikado para po sa mga posisyon sa gobyerno. Malinaw po, gawin po natin yan, hindi para sa ating mga sarili lamang sa kasalukuyang henerasyon, kundi maging sa ating pong mga kaapu-apuan, sa ating mga susunod na salinlayan kayo manggi till His kingdom come. Ito pa rin po ang inyong laging nakandang maglingkod, Mr. Juror Dr. Sixto Kitkilatis Lagari Bolamang PhD, Public Administration Honoris Causa. At muli, pahirit ng suporta, subscription, likes, at pag-share nito pong ating YouTube Juror Advocacy Channel, Mr. Juror Cruzada kontra Kurorakot. Kaya dapat lang juror ka. May God bless us all. May God bless Philippines.